Dakilang Ama, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karapat-dapat kang tumanggap ng pagluwalhati, karapat-dapat kang tumanggap ng pasasalamat mula sa mga pusong binago niyo po at lubos niyo pong pinagpala. Salamat po, hayaan niyo po, mapagpala ka namin lahat ng uri ng pagluwalhati. Kadakilaan ay dapat maiukol sa iyong pangalan. At salamat po, Panginoong Hesus, dahil sa iyong pag-alay ng iyong buhay para sa amin. Salamat po, pinaparangalan ka po namin. Salamat po sa biyaya ng pananampalataya, kaya't kami nagpapatuloy, Panginoon. Ito'y biyaya na mula sa biyaya, pananampalataya, mula sa pananampalataya. At salamat po, ibinilang niyo po kami na yung iglesia niyo po na buhay. Salamat po na marami sa banal na Espiritu na siya pong umu-occupy sa amin, Panginoon, upang may tanghal ang dakilang Diyos. At salamat po sa umagang ito, may bagong lakas espiritual at may bagong lakas pisikal at may bagong lakas sa kaisipan na ikaw po ang nagbibigay po sa amin. Hayaan niyo po sa umaga pong ito, patuloy kaming pumayapa sa iyong mga salita. Hayaan niyo pong kapayapaan lagi ang marating, Panginoon, sa aming mga buhay. Hayaan niyo po ang mga sisidlang ito, Panginoon, magkaroon ng tunay na kagalakang nagmumula sa iyo, sa iyong mga salita. At kapahingahan na walang humpay, Panginoon, sa piling niyo po ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, at hayaan niyo po ang pakipag-fellowship niyo po sa amin. Magbunsod ito, Panginoon, ng kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoong Hesus. At hayaan niyo po bawat gawain na aming gagawin, ito'y nauukol at nakasentro sa aming Panginoong Jesucristo, na siya pong tunay na nag-alay ng buhay para sa aming Panginoon. Salamat po sa pagmamahal at pag-ibig na iyong inukol, makasalanan pa lang po kami, Panginoon. At salamat po na marami ito'y nananatili hanggang ngayon sapagkat wagas ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat din po sa mga aral ng aming pag-aaralan. Dalangin namin, Panginoon, na ang buhay namin, Panginoon, gawin niyo pong sisidlan ito, Panginoon, upang masilayan ang iyong kagandahan ng mga tao, Panginoon, maipakilala ka namin. At salamat po sa mga karakter na iyong binabago. Pagtutuwid man ito, Panginoon, o pagtuturo, pagpapalakas sa amin, hayaan niyo pong kapakipakinabang ito sa buhay namin. May apply po namin ito. Salamat po na marami sa mga makikinig. Salamat po sa iglesyang ito. At salamat po sa mga tao na nakapakikinig, inaabot ng pangangaral na ito. Salamat po, pagpalain niyo po sila. At hayaan niyo po, habang napagpapala po kami ng iyong mga salita, mapagpala ka namin ng papuri at pagsamba. Kaya nga po, ang lahat ng bagay na ito ay pinagkakatiwala namin sa isang Diyos makapangyarihan sa lahat, sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. Amen and amen. Makaupo na po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Parin Dodong, good morning. Nagalak na naman ulit ang aking puso. Although lagi po ako nagagalak. Yung kumpare ko po nandito. Good morning po, pare at mare. So tayo po ang araw na ito ay meron po tayong pinagdiriwang ba't parang ang tingin nyo sa akin? Secondary na lang po si Deacon. Pinagdiriwang natin yung Panginoon. Amen po ba? So, yung Deacon natin birthday po ngayon. Mahal po natin yan. Pagpalain ka ng Panginoon. So, mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. At dito sa ating pag-aaral ay pinapakita na ang lahat ng tema natin ay ang pinagmula ng Iglesia ng Diyos na buhay. Sabi niyo po, Iglesia ng Diyos na buhay. Ang Iglesia ng Diyos na buhay ay hindi isang bahay-sambahan, kundi tinemplo tayo ng ginawa tayong templo ng Diyos. Mismong ikaw at ako nanirahan ang Panginoon. Yan ang tunay na iglesia ng Diyos na buhay. Kasi yung gawa sa bato, kahoy, iyan ay hindi buhay. Hindi po ba? Ang buhay yung nilikha niya. Tayo po yun. Amen po ba? So tayo po'y balik-aral, ang iglesia ng Diyos na buhay. Ang ating pong keywords o yung pinakasusi po natin na salita rito ay yung gaya ng kawal. Hilalin tulad po tayo sa pagiging kawal. Bilang isang mananampalataya, tayo ay kawal. First thing po yan na pinag-usapan natin. Pero marami pong ipinakitang aral si Apostle Paul patungkol po sa illustration. Illustration po yan. Kasi tayo, Iglesia ng Diyos na buhay. Pero main theme po yan, yung
gaya ng kawal para ipakita at maisalarawan kung sino tayo at kung ano tayo sa harapan niya. Mahalaga po yan. In Ephesians chapter 6 verse 11, ito po ang nakasaad sa salita ng Panginoon. Magbihis nga kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Maraming Kristiyano ang laging bumabagsak kasi ang problema, yung salita ng Panginoon hindi niya isinusuot. Hindi niya ginagamit. Hindi niya ine-exercise na i-apply sa kanyang buhay. So maraming Kristiyanong parang sinasabi natin, ba't lagi na lang bumabagsak? Kasi nga hindi niya talaga intentional na ginagawa ang salita ng Panginoon. Now, kung tayo ay tunay na Kristiyano at mananampalataya, dapat ganado tayong i-apply ang Word of God. Mahalaga po, iniiwan ko po sa inyo yan. In 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, ito po yung ating pinaka-kinuha na kasama po niya, kaya pinunta na po natin yung contextual ng pag-aaral sa 2 Timothy. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Verse 4, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito o hindi umaayon sa kalakaran ng bundong ito, hindi tayo gaya-gaya. Ang ginagaya natin ay yung tunay na puno ng kawal, si Jesus Christ. Amen. Siya yung ating pattern. Siya yung pinaka-main na pattern natin para mahalin tulad tayo sa kanyang wangis. Amen po ba? At sinasabi yung upang siya'y kalugdan yung nagtala sa kanya ng pagkakawal. Ang Panginoon na naglagay sa atin para tayo maging ganap na mandirigma. Ang buhay natin ay puro pakikibaka. Ngayon, bakit ang Kristiyano, sinasabi ko kayo na bumabagsak, yung pakikibaka natin ay umaayon tayo sa sinasabi ng mundo. Hindi tayo nakikinig sa general, kay Jesus Christ. Can I hear amen? Okay, mabuting kawal ni Kristo, aliping tagapaglingkod, topic po natin yan, aliping tagapaglingkod sa iglesia o yung mabuting kawal ni Kristo. Illustration, nagbigay po tayo, pangatlo na pong illustration ito. Unang illustration, yung paglalaro. Pangalawa po, yung magsasaka. Napag-aralan natin, di ba't pag nagsaka tayo, aani? Di po ba? At sinasabi natin, pagka umani iba, sana all, hindi ka naman nagtanim. Di ba? Para dapat nagtanim ka, para umani ka. Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka naglingkod, nagpatamad-tamad ka, tas umaani iba, ikaw hindi umaani, sabi na inggit tayo. Hindi tayo nagsikap magtanim. Di ba? Kailangan dito yung pagpupursige. Una, may lakas na loob na tayo, pero yung pursigido tayo. Amen po ba? Yung paglilingkod natin ng buong katapatan. At pangatlong narrative teaching o illustration ay iyong pinag-aaralan natin ay yung salitang may malaking bahay. Ang malaking bahay ay kingdom ng Diyos. Hello? Pero bakit, naalala nyo, may naalala po ako, bakit may nasasama po dong mga huwad? Gaya ni Apostle Paul, nangangaral siya, may nangangaral din naman na mali, na may pagkabuhay na maguli na daw. Na tinuturo ni Apostle Paul, mangyayari pa lang. Sasalubungin tayo sa impapawid ng Panginoon. Mauna muna yung mga patay. Pero yung nangaral na yun, nangyari na daw. Di sana, nakuha na si Apostle Paul. Diba? Yun yung nilalabanan ni Apostle Paul. Pero sabi ng Bible, na pinag-aralan naman nakaraan, 2 Sundays pa yata, last Sunday, inaral po natin, ang pinagsasaligan ng Diyos ay matibay. Naalala nyo? Sila ay lumalayo sa ganitong pamumuhay. Saan? Sa mga aral din ng liko. Amen. Ito pinag-aralan natin nakaraan. Una, ang pinag-aralan natin ay yung sa loob nito ay mga may sisidlang una, ginto, pilak, kahoy at lupa, at ipinakita dito yung sisidlang espesyal, yung ginto at pilak. Hinalintulad tayo kung talagang tunay tayong Kristiyano, tayo ay ginto at pilak. At yung mga huwad, yung kahoy nasisira, ang lupa, pag natuyo, alikabok na yan, lilipa rin na. Di po ba? Pero kahit anong gawin mo sa ginto, ginto pa rin yan.
Di po ba, hindi mawawala yung kadalisayan niya. Yung sinasabi diyan. At yung mga sisidlang karaniwan, sila yung mga false teachers. Useless po sila na sinasabi ni Apostle Paul, pero ikaw, Timothy, ay hindi. Kaya may tagubilin dito si Apostle Paul. At yung una, sa iba'y sa kapupuri, una, pangalawa, sa iba ay ikasisirang puri, dishonor or shame. Diba? Disgrace. Diba? Yung ikapupuri, ito yung nagbibigay ng parang valuables. Napakahalaga tayo sa Panginoon. At hindi lang tayo, napakahalaga tayo sa kapwa-tao natin. Kasi bakit? Ginto tayo. Amen. Hahanap-hanapin tayo ng mga Kristiyano. Bakit? Ginto tayo. Diba? Ang ginto laging hinahanap eh. Diba? At yung pilak laging hinahanap. Yung kahoy, karaniwan parang binabaliwala. Diba? Yun po yung tinuturo ni Apostle Paul. Now, gusto kong puntaan yung verse 21 and I hope I will finish this because ano lang po tayo, verse 21 lang po ang pag-aaral natin. Isang verse lang po tayo. Pero ipapakita nito kung gaanong kaganda kung yung maginto ay ito. Isa sa larawan na dito, yung uri na meron ka o meron yung tunay na iglesia ng Diyos na buhay. Makinig po kayo. Question, verse 21 muna kaya kapatid. Sige po, yan na pala. Hindi po, sa 2 Timothy po tayo. Puntahan po natin yung 2 Timothy chapter 2, verse 21. Ayan. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito ay magiging 1, sisidlang ikapupuri, pangalawa, sisidlang wow! Bakit sinabi pinakabanal? Pangatlo, nararapat gamitin ng may-ari. At pang-apat, na mahalaga po dito, nahanda sa lahat ng gawang mabuti because you are a gold. Because you are a silver. Hinahanap-hanap ng may-ari. Pinapahalagahan ng may-ari. Tinetreasure ng may-ari. Ipinakikilala ng may-ari. Pinakikita sa lahat ang kahalagahan mo at ako bilang iglesia ng Diyos na buhay. Ipapakita hindi lamang sa tao, ilalathala sa langit. At ang lahat ng mga anghel, paglilingkuran tayo. Bakit? Dahil ikaw ay ginto at ako ay ginto. Kaya nga merong ministering angel. Sino mini-minister niya? Sino yung pinaglilingkuran niya? Yung mga saints, yung mga gold, ang karat. Amen po ba? Kumbaga sa hindi tayo huwad, kaya may nagmi-minister na angel sa atin. Can I hear amen? Sana maintindihan niyo po. 21, at tsaan po tayo, 4 po yung nasaad po dyan. At gusto kong puntahan natin, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito. Ang categorize na nandyan, gold, silver, wood, and clay. Di po ba? O lupa, earth. 4 po yan, pero ito po pinapakita na yung uri ng gold. Makinig kayo mabuti. Pag sinabing kung sino man nga ay malinis sa alin sa mga ito, ibig sabihin yung gold yun. Pero yung gold po pwedeng madumihan. Naalala nyo, remember, po pwede itong malagyan ng dumi. Pero bakit sinabi dyan, yung naglilinis? Kung tayo mismong Kristiyano, analogy, kung tayo mga Kristiyano ay totoo, sinisikap nating malinis ang sarili natin sa mga maling doktrina. Inihiwalay natin ang ating sarili sa doktrina ng mundo. Yung mga corrupt doctrines. Amen. Dito pinapakita ang context na ito na sinasabi ni Apostle Paul, dapat nililinis mo sarili mo. Kung ginto ka, Timothy, dapat ito, nililinis mo ang sarili mo.
Saan? Sa mga taong ito na nangangaral na huwad. Amen po ba? Kaya maraming magugulat kayo, maraming mga nawawala sa iglesia talaga. Kasi bakit? Alam ng Panginoon kung sino sa Kanya. May tatak na ganito sa mga unang verses. Di po ba? Nakalagay po doon. Nakikilala ng Diyos kung sino ang sa Kanya. At lumalayo sa mga ganito na aral. Kaya nahiramen. Mahalaga po siya. At dito po, may tanong po ako sa inyo. And I know na kayo po, alam niyo po yung sagot. Who wants to be gratefully and mightily used by God? Sino po? Gusto niyo po, di ba? Kasi bakit? Alipin po tayong tagapaglingkod sa iglesia bilang kawal ni Kristo. Gusto po ba natin na tayo gamitin ng gratefully and mightily? Ayan po ang sagot. Linisin natin ang ating sarili sa mga aral na mali. Itaboy po natin. Yan lagi sinasabi ni Apostle Paul, iwasan mo ito, yung mga usapan na unang verse po yan. Sa verse 9, iwasan mo yan, yung mga usapang walang ibubunga mabuti kundi pagtatalo. Amen po ba? Mahalaga po siya kasi nga, minsan, panay ang dikit natin sa mga tao na mali ang doktrina. Mahahawa tayo, di ba? Sabi nga nakaraan, di ba? Ang pakikisama sa masama ay sisirain ang mabuti mong pag-uugali, hindi po gawa. Mabuti mong pag-uugali. Kahit pure yung ugali mo, masisira paunti-unti. Hindi naman sirang lubos eh, mababawasan. Imbis na kagamit-gamit ka, hindi ka na maging kagamit-gamit. In the first place, kung gusto natin na maging gratefully and mightily used by God, maniwala kayo, we must, sabihin niyo po, we must, kailangan natin i-purge. We must purge ourselves to this corrupt, opinion. Alam niyo po yung mga aral ng mundo, opinions lang po yan. Hindi po biblical yan. Tayo, natatangay tayo ng mga opinions. Gumamit ng salita ng Panginoon pero may naka-attach na opinions. Hindi absolute truth po yun. Bakit? Dahil sa corrupt ng kanilang mind and their emotional, kaya sila natatangay sa kanilang pangangaral na mali. Now, dapat nating maintindihan at dapat nating unawain ang pangangaral na sinasabi dito. Maging mapagsuri tayo bilang isang kawal. And then, alam niyo po ba, pagkawal ka, lagi kang alerto, di po ba? Lagi kang nagmamasid. Baka ang nakikipag-usap sa iyo, balak ng pasukin yung ginagwardyahan mo. Amen po ba? Isang araw, pag in-entertain mo na in-entertain yan, nasa bahay mo na yan. Isang araw, maling aral na daladala niya dahil hindi mo sinawata. Isang araw yan, wala na yan sa'yo. Kinurap na ang buong sambahayan. Kaya nahiramen. Kaya mahalaga ang sinasabi ni Apostle Paul na dapat nililinis natin. We must purge ourselves doon sa mga bagay na mga corrupt opinions. Dapat absolute truth ang ating tatanggapin. Amen po ba? Ito ang tunay. Kung ang sisidlan ay malinis sa mga ito, sila ay magiging, pero 2 Timothy, bakit sinabing malinis? Puntahan po natin yung verse 15 and 16, dyan po sa ating 2 Timothy. Hindi ba pinapakita dito na humarap ka, sa verse 15, humarap ka na subok sa Diyos? Amen. Hindi ka humarap saan? Sa mga likong katuruan. Amen. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Ano to? Intimate relationship sa Diyos. Because you know the pattern ng Word of God kaysa sa pattern ng
opinion ng mundo. Amen. Alam mo kung nasa ang linya ka at alam mo kung nasa linya ang mundo. Kaya sa mga unang verse 2 ng chapter 2 na yan, pinapakita, wag na tayong verse 4 po pala yun, wag tayong umayon sa mundong ito. Napakahalaga po nun. Bakit niya, inuna niya muna tayo ni Apostle Paul doon. Kay Timothy sinabi niya yun, at sa iglesia ng Diyos na buhay. Para makaiwas tayo sa takbo nito, sa mga opinion ng mundo. Parang maganda nga ata. Baka papaganon tayo, di ba? Pero mali. Ang sabi dito, pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, manggagawang, sabi niyo po manggagawa, servant. Manggagawang walang ikinahihiya, ang hawak natin makapangyarihan. Ang hawak natin napakahalaga. Bakit natin ipakukurap ito? Yung nasa isip natin ito. Dapat humarap tayong subok na dapat wala tayong kinahihiya sa sinuman. Na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Kung sila'y gumagamit ng salita ng mundo, gaya ng aral nung dalawa, si Piletus, si Hymenaeus, sila po gumagamit, dapat hindi tayo nahihiyang sabihin ng katotohanan sa kanila. Minamarkahan natin ang mga tiwaling tagapangaral. Amen, nagmamarka rin ako dito minsan. Di po ba? Si pastor nagmamarka din po sa atin. Minsan sa kalalakihan, nagmamarka sa amin. Sino yung mga false teacher ng Americans? Mga Amerikano. Even doon sa mga Aprikano. Kulay lang po ha. Ano ibig ko sabihin dito? Nagmamarka tayo para ipakita ang katotohanang salita ng Panginoon na ginagamit natin. Dahil humaharap tayong subok sa Diyos. May personal tayong relationship sa Diyos. Verse 9, verse 16. Ito po ang sinabi niya, binanggit ko kanina, dapat ilagan mo ang usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Bakit sila kurap? Kasi simula pa lang, masama na sila. Sila kasi ay kahoy na. Sila kasi ay lupa na. Ang aral nila saan galing? Sa lupa, sa kahoy na nasisira. Pero ang Diyos, ginawa tayong ginto kasi bakit? Para dalisay na dalisay ang lalabas na aral na nagmula sa Diyos. Amin po ba? Kaya nga inilalayo natin ang ating sarili. Na sinasabi kanina sa verse 21, kung ang sino man ay malinis sa mga ito, ibig sabihin inilalayo mo sarili mo. Ito ang una. Ikaw ay magiging tayo bilang iglesia ng Diyos na buhay, ay magiging una, magiging sisidlang, ikapupuri. Sa verse 21, napakaganda. Dito talaga yung highlight ng sinasabi ni Apostle Paul na narrative teaching niya sa dalawang cluster. Sa unang cluster, yung manlalaro at yung magsasaka. In this part, sa huling part na second cluster na pinag-uusapan natin, ipinakita na dito yung highlighted na katangian ng tunay at genuine na believers. At sinasabi dito, sila isisidlang ikapupuri. Bakit? Inilalayo mo sarili mo sa mga masamang doktrina na pasama ng pasama. They corrupted their mind because their emotion ang nagpapagana sa kanila. Sa intellectual nila, gumagana ito as a worldly system. Kasi bakit? Pwedeng gaya-gaya. Hello? Ang Church of God, hindi gaya-gaya. Ang ginagaya niya ay matulad siya kay Jesus Christ. Ay, yung church na ganun. Gagayahin natin, hindi po. Iba ang pinagagawa ng Panginoon sa bawat churches. Pero isang pananampalataya, isang pag-asa, isang bautismo, isang Panginoon, isang Espiritu, at iisang Diyos Ama. Pero iba-iba ang deal ng Panginoon sa bawat churches. Ba't natin gagayahin? Diba? Yung system nila. Gayahin natin yung pinagagawa ng Panginoon. Bakit? Magiging sisidlan tayo, ikapupuri. In Proverbs chapter 13 verse 20, maganda po ito, he that walketh with wise men shall be wise. Sino mang sumasama sa mga matatalino, siya daw ay lalong dudunong at tatalino.
Sumama ka sa may aral na salita ng Panginoon na pure, na hindi corrupt ang kanyang aral dahil sa salita ng Panginoon siya kumukuha, ikaw ay magiging marunong. Tatalas ang isip mo, tatalas ang panampalataya mo. You simply discern the good and evil. Amen. Simple lang sa iyong ma-discern yun. Bakit? Lagi mong kasakasama si Lord. At lagi mong kasakasama ang salita ng Panginoon. At lagi mong kasakasama ang mga lingkod ng Diyos. Amin po ba? At sabi niya, but a companion of fools shall be destroyed. Ano po ibig sabihin niya? Ngunit ang pakikisama sa mga hangal, yung walang alam, sinasabi niya po dyan, sila po'y mapapahamak. Kayo ito sasama. Sa wise. Sino yung wise? Si Lord. Amen? Kung wala tayong relasyon sa Panginoon, ang hirap maging wise. Hindi lang mahirap, imposibleng maging wise. Kasi ang tunay na lingkod ng Diyos at tunay na mga manampalataya at iglesia ng Diyos na buhay, hinahanap niya yung kauring meron siya. Yung gold, hahanapin mo ay gold. Hello? Kasi bakit? Ka-espiritu mo eh. Kaya nahihiramin. That's the Word of God. Ang gold, maliit na gold, ilagay mo dyan, pag nagitin mo ng malapit-lapit, alam niyo po mangyayari, isang araw magkadikit na po yan, walang gumagalaw. Bakit? May buhay ang gold. Hindi niyo alam? Pag dikitin niyo yung gold, dust yan, tapos ito gold. Isang araw yung dust nakadikit na. Why? Ilagay niyo sa lalagyan. Kahit sino nag-aaral, alam niya yan. Ang tunay na Diyos at ang kanyang mga anak magkasama. At sino sasama sa mga anak? Yung anak din ng Diyos. Nag-aapoy po yan. Kaya pag nag-uusap yan, lalong nagkakaroon ng intimacy yung pagkilala niya sa Panginoon. Amin po ba? Lalong lumalakas yung pag-uusap patungkol sa Panginoon. Bakit? Kasama mo ay ginto rin. Pag ang kasama mo ay mga gin shatter, isang araw, gin shatter ka na rin. Kaya nahihiramin. Kami, minsan nagbibiruan kami ng mga kalalakihan. Yung mga banayad whiskey. Pero hindi namin ginagawa yon. Amen po ba? Iba na tayo. Kawal na tayo. Ang kasama natin ngayon, yung mga wise. Etong si Piletos at si Himeneos, sila po ay kahoy at lupa. Hindi na tayo sumasama sa kanila. Sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, even sa ating panahon ngayon, dapat ganun tayo. Pangalawa, may nilagay po ako notice diyan kapatid. Notice, partnering with those who live compromise, live always negatively, affect us. Ibig sabihin, kung tayo nakikisalamuha o nakikisama doon sa madalas kinakompromise yung kanilang salita ng Panginoon, o yung parabagang sila ay kompromiso, salita ng Panginoon, binabaliwala nila, nakikiayon sila sa sinabi ng mundo. Alam niyo po mangyayari, sinasabi diyan, yung mga taong ito na laging negatibo, ito'y napakalaking epekto sa atin pag sumasama ka sa kanila. Bakit? Nakikisalamuha ka eh. Nakikisalamuha ang tao eh. Nakikisalamuha yung kawal. Kawal ka, nakikisalamuha ka. Subukan mo pag kawal ka. O di ba, nagbabantay ka. Halimbawa, ang binabantayan mo, bangko. Example, bangko. May dumaan ngayon. Pare, shot ka naman dyan. Hindi ka nagbantay. Sige ka, patikim nga. Nakalimutan mo, may binabantayan ka. Maya-maya, parang parang masarap pa. Nakalimutan mo, maya-maya, tulog ka na. Yung binabantayan mo, ano nangyari? Pinasok na. Sinong gusto ang tahanan selyado na salita ng Panginoon? Magbantay ka sa pamilya mo.
Huwag mong pabayaan. Baka may doktrina na pamilya ng mali eh. Di po ba? Dahil tayo, hindi natin kasama ang pamilya natin araw-araw eh. Di po ba? Pero dapat nagbabantay tayo. At ang sabi niya, it affects our character and usefulness to God. Dapat di sinsana kagamit-gamit tayo. Kaso nga lang naapektuhan tayo sa mga taong compromiser sa mundo. Amen. Kahit best friend mo pa yan. Sinasabi mo pa, best friend forever. Walang best friend forever. Si Jesus Christ lang ang ating best friend. Ang ating Diyos lamang po yun. Kaya tayo, pag yan ay kauri natin, magsama tayo. Kung ginto yan, alam mong ginto yan, ginto ka rin, magsasama tayo. Kasi bakit? Ang wakas natin sa glory ni Lord. Our glorious destiny, makasama natin ang Panginoon forever. Mapalitan yung katawan natin, hindi na masisira. Example po, ito po, si Abraham. Example po, si Abraham in chapter 12 ng Genesis, basahin natin. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain. Bakit kaya? At ang iyong mga kamag-anak at sa bayan ng iyong ama. Bakit kaya? Samantalang magandang samaan. May amagulang ka. Diba? Sagana kayo dyan. Ikaw ay mapasa lupain, ituturo ko sa iyo. Makinig kayo, it's a matter of trust sa nagsasalita sa Diyos. Puntahan natin Joshua 24 verse 2. Iwan ko po yan. Kasi bakit? Sa mga anak niya, kay Abraham, sa ama niya, sa tiyuhin niya, ayan po ang problema. At sinabi ni Joshua sa buong bayan, ganito ang sinabi ng Panginoon ng Diyos na Israel, at ang inyong mga magulang ay tumatahan ng unang panahon. Sabi niyo po, unang panahon. Ibig sabihin, pinapakita niya dan, si Abraham noon pa man. Kasi ang generation na to, mga Israel na to na binibigyan sa kanila lupain na pinangako kay Abraham. Di po ba? Ito po, sabi niya, ang iyong mga magulang ay tumahan ng mga unang panahon sa dako roon ng ilog na dilit iba't iba, sabi niya, sa Tyre, na ama ni Abraham, ang problema at ang sinakanor ay sila'y naglilingkod sa ibang mga Diyos. Take note, makinig kayo mabuti. Iniiwas tayo ng Panginoon. Saan? Si Abraham iniwas saan? Sa mga Diyos-Diyosan. Kasi iba ang turo dyan. Amen? Ang turo ng Diyos, dalisay si Abraham, iniiwas siya. Pinili si Abraham iiwas ka sa maling doktrina. Hello? Pero masagana. Ang kanilang kaugalian ni Abraham, is a moon worshipper ang family nila. Sinasamba nila ang buwan ng araw. Lumubog, hindi pala Diyos to. Ang tao nagtitig sa sarili, ang maling doktrina, yung corrupt ng doktrina ay galing sa isip. Kaya maraming false teacher galing sa isip ang kaalaman, kahit gumagamit ng Bible, maraming nadadaya. Ngayon, bakit ito in-example ng Panginoon sa atin? Para lalo tayong pagpalain ng Panginoon. Si Abraham, nung umalis sa lupain, nakilala niya ang Diyos na totoo nagsasalita, lalo niya pang nakilala ng lubusan ang Diyos na si Yahweh na sinasabi ng Bible. Amen po ba? Now, bakit ito nilagay? Para tayo mismo, kung iniiwan mo yung maling relihiyon, sabihin ko na relihiyon, maling pananampalataya, alam niyo po ba, great and mightily, at yung sinasabi ko kanina, na gagawin ng Panginoon sa atin, yung gagamit niya tayo. Mightily used by God, na sinabi ko kanina. Tingnan mo si Abraham, even yung mga hari naglilingkod sa kanya. Even yung mayayaman, nauungusan niya ng kayamanan. Hello? Why? Umiiwas sa mga maling doktrina ng mundo. Amen. Maging sisidlang ikapupuri, pangalawa. Example lang po yun, sinabi po dyan.
Pangalawa, yung salitang pinakabanal. Meron pa balang banal sa pinakabanal? Parang tanong, di po ba? Bakit ginamit yung salitang pinakabanal sa Tagalog? Why? Because una pa lamang, noong tinanggap natin ang Ebanghelyo, bago natin tanggapin yon, binanal na tayo. May Espiritu ng Panginoon para tanggapin yung incorruptible seed ng Ebanghelyo patungkol kay Jesus Christ. Nung tinanggap mo yon, di ba parang banal na, di ba, sa loob? Pero bakit dito ginamit yung pinakabanal? Wow. Tignan nyo po ang great message dito sa pinakabanal. Inwardly, we are holy. Hello. We are sanctified by the Holy Spirit through the Word of God. Now, bakit ito ginamit yung pinakabanal? Gusto kong balikan yung verse 21 sa unang praise na sinasabi, kung sino man ay malinis sa mga ito, yung maling doktrina, tinatabi mo sila, pinakabanal ka. Pinakabanal ka. Mas nakahigit ang kabanalan mo. Bakit? Pag sinabing purge, nililinis mo sa mga corrupt na opinion ng mundo ang isip mo. Kasi once na pumasok niya po, pwede mong i-entertain niya pag nakinig ka. Amen po ba? Kaya maraming Kristiyanong nadideceive sometimes, parang tama si parang tama naman yung teaching nun Parang lang. Pero hindi talaga totoong tama. Dito pinapakita yung pinakabanal, ito'y sumasalarawan sa isang salitang sanctified. Ang sanctification ay una sa spirit. Remember? Pangalawang sanctification saan? Sa isip. Soul. Pangatlong sanctification saan? Body. Kaya nahihiramin. Pag-uusapan natin sa susunod yon, yung body. Dito pinapakita, pag banal ang loob, ano minemeditate mo? Wrong doctrines? Hindi, di ba? Ang minemeditate mo, yung aral mula sa Panginoon. At dito pinapakita ng sinasalita rito na pinakabanal, sanctified. In Greek word, kapatid, ito po ang nakalagay dyan. Although, iisa sila, pero meron pong pinapakita ditong isang salita na makikita natin sa mind. Sabi niya ito, purity, Greek word, hagiadzo. Sabi niyo po, hagiadzo. Hagiazo, sa madaling salita. Transliteration, hagiadzo. Ibig sabihin niya, purity, malinis. Kaya nga ang ginamit ditong salita, bakit ginamit ulit ito? Dahil sa unang praise, kung ang sino may malinis sa mga ito, itinatakwil yung mga maling opinyon o doktrina ng mundo. Huwag mo nang pakinggan niya kasi mali na nga yan, namarkahan na natin yan . Di po ba? Maglinis ka. Ang mangyayari sa atin, maging sisidlang ikapupuri. Pangalawa, pinakabanal. Ang sabi niya po diyan, purity or consecrate. Pag sinabing consecrate, nakatalaga. Itinalaga. Ang isip natin saan itinalaga? Sa salita ng Panginoon. O bakit natin inilalayo ang truth doon? Inilalapit pala natin yung opinion ng mundo. Hindi pwedeng magdikit ang opinion ng mundo sa salita ng Panginoon. Hindi po pwede. Ito lamang po, gintong-ginto tayo. Kinang na kinang tayo. Amen. Now, ang sabi pa po dyan, mentally sa kaisipan po yan, yung sinasabi po dyan, venerate, ibig sabihin, ito po yung sa kanilang kaisipan ay lubos na gumagalang. Saan gumagalang? Inililinis mo sarili mo, inilalayo mo yung maling doktrina. Sinong gumagalang? Ikaw, saan? Sa salita na totoo. Pangangaral na totoo. Dahil dito nagsisimula ang tunay na pagsamba. Pag nakapakinig ka ng salita ng Panginoon, pupurihin mo Panginoon, luluwalhati mo Panginoon, dadakilain mo ang Panginoon. Bakit? Pakinabang mo yun . Biriin mo, tingin sa atin ng Panginoon ay
ikapupuri, sisidlang ikapupuri. Pangalawa, pinakabanal. Ibig sabihin ba, higit pa tayo sa Panginoon, parang ang uri natin nandun na sa Panginoon? Di po ba? Sino ba ang pinakabanal lang? Di ba si Jesus Christ lang? Amen? Bakit tayo ipinantay doon sa salitang ito, hagiadso? Kasi bakit? Mentally, sa isip natin, na itatama na natin. Pag tayo'y silyado ng sound doctrines, makinig kayo, pag tayo'y silyado, ang hirap makapasok dito sa tenga, may mapapakinggan tayo, pero silyado siya, hindi siya makaka-enter saan? Sa mental, sa kaisipan natin. Kaya nahihiramin. Why? Because you are gold. We are gold. At ang sabi po rito, sanctify holy, pangatlo. Matatapos na po ako. Una, kung tayo ay nililinis natin tayo, itong mga aral na ito, inilalayo natin sa atin para maging malinis tayo. Tayo ay magiging sisidlang ikapupuri. Pangalawa, tayo ay sisidlang pinakabanal. Wow, talagang parang ang hirap umalis. Parang ang hirap iwanan itong salitang pinakabanal. Biruin mo, tingin sa atin ng Panginoon, pinakabanal, pero palpak ka. Palpak tayo. Di ba? Pero dahil sa inaalis natin ang sarili natin, sineseparate natin ang sarili natin, kinoconsecrate natin ang sarili natin sa salita ng Panginoon, nalilinis tayo. Pinakabanal tayo. Pangatlo, kung ang sino man ay malinis sa mga ito, sila'y magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal. Pangatlo, kapatid, basahin po natin ng kumbinsido. Go! Sandali po. Sabay-sabay po tayo ha. Sabihin ko, go! Marapat na gamitin ng may-ari. Ang tanong, sino nagmamay-ari sa iglesia ng Diyos sa buhay? Ang Diyos, si Jesus Christ yung pinaka-bumili. Ang Diyos, binili ni Jesus Christ sa Diyos ang iglesia. Namatay siya para sa iglesia, tinubos niya ang iglesia. Kaya si Jesus Christ na ang nagmamay-ari sa atin. Jesus Christ owned everything in even our lives. Pangatlo, mararapat tayong gamitin na may-ari. Dahil tayo, tinala niya tayo na maging kawal. Kaya wag nga tayo makihalubilo sa mundong ito. Verse 4 po yan ng 2 Timothy. Pag sinabing marapat gamitin na may-ari, take note, Jesus Christ is holy. Sino gusto niyang gamitin? Holy din. Ikaw po yun at ako bilang iglesia niya. Gagamit ka ba ng hindi holy? Gagamit ba ang Diyos na hindi ginto? Gagamit ba siya ng kahoy? Hindi po. Huwad po yun eh. Ang gagamitin niya yung mismong galing sa Kanya. Amen. Pag ikaw nag-create, ikaw gumawa ng produkto, makinig kayo mabuti, sinong gagamit? Di ba ikaw? Kaya mo ipagmamalaki sa iba, dahil gawa ko yan. Di ba? Pag ako nga nagluto sa bahay, pag di ba nagluto ako, tikman mo, masarap yan. Pagyayabang mo pa, di ba? Alam nyo ba ang Panginoon, pag siya, dahil tayo nilagay sa pagkakawal, ipagmamalaki tayo ng Panginoon, gagamitin ka. Pag sinabing gagamitin ka ng Panginoon, gusto niya ipakita ang kagandahang kakinang-kinang sa'yo. Na siya mismo yon. Hello? May isang illustration, mayroong nagsalita dito. Yung isang nagsulat ng ganyan, ng ano ba tawag dyan, obra maestra na drawing na ganyan. Ang ganda, di ba? Nung nakita, ang ganda. Ang tanong dyan, sino ba yung author? Di ba? Hinahanap, di ba? Di ba? Alam nyo po ba, pag tayo'y ginamit ng may-ari, sino ang napaparangalan? Yung may-ari, di ba? Ang Panginoon. Amen po ba? Many church today, they seek happiness rather than holiness. Tingnan nyo ang mundo ngayon, puro kasi yan. May church ngayon, kung nakikita nyo yung mga church na pinapalabas, puro sila sayawan.
wala ng Word of God, shame on you. Marami kayong naloloko. Tinawag tayo ng Panginoon para hindi mag-happiness. Tinawag tayo ng Panginoon para magpakabanal. Para dumating ang Panginoon na tayo walang dungis, walang kapintasan, kukunin tayo. Amen. Tignan nyo ang mundo ngayon, church daw kung tawagin. Ginawa ng party-party ang church. More on ano lang sila, band. Pinabayaan ang salitang magaling na aral. As sound doctrines. Hindi, luma na yan, matagal na yan eh. Mga doktrina, huwag tayo magdoktrina. Happenings na lang tayo habang tayo naman, kumakanta naman tayo eh. Nagwo-worship naman tayo kay Lord eh. Sino may sabi sa'yo nagwo-worship ka kay Lord? Apart from the Word of God, you can never be worship the true God. Can I hear amen? Pero once ang katotohanan ay hawak mo na ibinigay ng Panginoon sa iyo, you are now worshiping the true God. Yung Samaritana, natagpuan niya si Jesus Christ. Inaabangan siya. Hindi lamang sa lugar na ito sasambahin nyo ang Ama. Sapagkat ang Ama ay sasambahin nyo sa Espiritu at katotohanan. Ano napansin nyo? Nakatanggap siya ng pangangaral ni Kristo. She is now worshiping the true only God, si Jesus, yung Ama, dahil kay Jesus Christ nakausap niya. Amen. Kaya pag walang salita ng Panginoon, kahit anong tuwad ninyo ng tao, hindi sila nakapag-worship. Amen. Pero pag inaalis mo ang sarili mo sa mga maling doktrina, nililinis mo ang iyong sarili. Ito na ang tunay na paggamit ng may-ari sa atin. Ginagamit tayo ng may-ari yung ating Panginoon kasi bakit? Tayo ay may salitang dalisay. Inilalayo mo yung kurap na aral. At dito sa pang-apat at panghuli, iwan ko po yung kasi sinabi ko kanina, yung spirit, banal na tayo, at yung soul, banal na dahil nihiwalay mo sa maling doktrina, sa huli na yung body sa mga susunod na verses. Pero gusto ko pong tapusin sa pang-apat. Pang-apat, kapatid, ang sarap gamitin na may-ari. Kung ang sino man ay malinis sa mga ito, sila ay maging sisidlang ikapupuri, balik ulit. Pangalawa, pinakabanal. Pangatlo, marapat gamitin na may-ari. Ibig sabihin, bagay tayo sa ating master. Ibig sabihin, hindi tayo, anong tawag dyan, hindi tayo salungat. Kumbaga, combine tayo sa Diyos. Bakit? Inilalayo natin ang sarili natin sa mga aral na mali. Pang-apat, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. There is a problem sometimes sa ating mga Kristiyano. Bakit hindi tayo gratefully and mightily used by God? Why? Dahil sa mga sinabi ko kanina, ang dami natin pinapakinggang mga kulto na aral. Bakit malakas ang loob ko? And bakit po malakas ang loob ko sabihin ito? Dahil yung gift na binigay sa akin, alam ko. Kaya tahasan kong sinasabi ito. And even kayo po, may mga gifts ang Panginoon sa atin. Gusto niyang gamitin tayo mightily ng verse 4. At dito, bakit hindi makagawa ng mabuti? Pag sinabi pong nahahanda, ano po ang ibig sabing nahahanda? Yung mga magaling sa English naman dyan, oh. Prepared. Di ba? Tama po ba ako? Ready. Di ba? Tama po yun. Ready. Now, bakit sinabi ditong nahanda sa lahat ng gawain mabuti? Kung tayo'y ginawang ginto, ibig sabihin, hinahangad tayo na gamitin ng sinuman. Kaya nahiramin.
Alimbawa, yung may-ari, merong kasangkapang kutsara, ay gusto kong gamitin niya na. Di ba? Ngayon lang ako gagamit niya, napakaganda. Di ba? Parang sinasabi dito, pinag-aagawan ka. Ang ginto, pinag-aagawan. To the point, gustong agawin sa may-ari. Amen. Ngayon, bakit ito ginamit? Dahil ito, kasangkapan tayo na ginto na nahanda sa paggamit, marapat gamitin ng may-ari. At ipinapakita dito sa mundo kung gaano tayo kagamit-gamit. Paano? Yung sinasabi itong nahanda, ibig sabihin, alerto. Sabi niyo po, alerto. Kawal tayo, di ba? Alerto ka sa mabubuting gawa. Kumbaga sa isang salita, sinasamantala mo ang mga pagkakataong makagawa ng mabuti. Pag may chance na makagawa ng mabuti, nariyan, nagawa mo na kagad. Bakit? Automatic tayo. Bakit? Gold ka. Pure ka. Bakit? Yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay totoo. Nahandang gamitin ka na may-ari at marapat kang gamitin na may-ari, nahahanda ka, ibig sabihin, lagi kang nandyan, nakabasta. Anumang kalabit ng Panginoon sa iyo, kilos ka kagad. Halimbawa, sabi ni pastor, kapatid, mag-pray ka nga, kapatid, sa prayer meeting. Ang sabi, pastor, medyo sa mapakiramdam ko, pumunta ka pa. Pastor, ako nga magpapalagi ng prayer sa'yo Kaya nga nagpunta ng prayer meeting, handa kang manalangin. Amen. Nahahanda. Bakit tayo ginawang ginto? Kasi nga, inalis mo na sarili mo. Hindi ka pa ba ready? Ilang taon na tayo dito sa church? Hindi ka pa ba ready maglingkod? Ang dami ng aral na tinanggap natin. Encouragement. Nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Ang problema, kaya hindi tayo makagawa, even the little things na good, na nileneglect natin, pinababayaan natin, kailangan sana, pagkakataon na yun, sinamantala natin, para mabigyan glory ang Panginoon, nababaliwala. Kasi nga po, bakit? Ang dami nating pinakikinggan. Hindi ka makapag-focus sa pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Pero kung humaharap ka na subok sa Panginoon, lagi kang ready. Amen? Kung lagi kang nakaharap sa Panginoon in personal relationship mo, ibig sa yung devotion, in your prayer, in your reading your word, the word of God, at laging fresh sa'yo yan, lagi kang ready saan ka man pumunta. Hindi ka man sinasabi ng pastor natin na punta ka doon. Ikaw na mismo ang may initiative. Amen. Dahil yung Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, alam mo pa paanong umakto. As a genuine gold. Hindi po tayo yung, ang tawag dyan, tubog sa, ano ba yun? Diba? Parang tinubog ka lang sa ginto. Di po ba? Gold-plated, tama po. Hindi tayo gold-plated. Pure gold po tayo ng Panginoon. Nahahanda o marapat gamitin niya. Sa lahat ng gawa na mabuti, ano pa ibig sabihin ng nahanda sa lahat ng gawaing mabuti? Aggressiveness. Sabihin niyo po, aggressiveness. Ibig sabihin, nagpupumilit kang gumawa ng mabuti. Bakit? Likas sa'yo. Bakit? Yung buong soul mo, gamit ng Panginoon, kumbaga sa silyadong ng salita ng Panginoon, ano outcome? Good works. Amen. Agresibo kang gumawa dahil ikaw mismo nahahanda. Bakit? Gusto na kitang gamitin na. Sige, gagamitin kita. Ikaw na maagresibo ka. Agresibo ka, bakit? Tunay kang mananampalataya. May nag-utos, halimbawa, kapatid, ikaw muna humawak ng Bible study. Pastor, may lakad ako Kung talaga lingkod ka ng Panginoon, pupuntahan mo yun. But naglilingkod ka, hindi naman sa tao Ready kang maglingkod sa Panginoon. May sinabi si pastor, naalala ko to pastor, may sinabi kayo. Sa gitara, pag kinalabit, nakatono ka na.
Sinabi ni Pastor yan. Ang Panginoon, pag onting ano na sa'yo, pangungusap ng Holy Spirit, ganado ka. Alam niyo kung bakit hindi ganado ang mga Kristiyano? Alam niyo kung bakit? Ang daming doktrinang alam. Wala ka tono sintonado. Ang tunay na tono, ang Word of God, dito tayo tumingin. Tamang doktrina. Huwag sa opinion ng mundo. Pag sa mundo, madidisip tayo. Even tayong gold. Kaya nga, nabanggit ko rin nakaraan, po pwedeng ang ginto, dapuan ng alikabok. Yun ang huwag natin gagawin. Para tayo maganda ang pagkakagamit ng Panginoon. Makagawa ng mabuti. Maihanda tayo sa gawaing mabuti. Kaya parang ang Panginoon, hindi niya tayo magalaw-galaw. Sige na anak, hindi tayo maganon na konting kalabit kasi alam niya, hindi tayo naglilinis. First thing talaga dapat, yung mind natin nakapokus sa true Word of God. The truth of the Word of God. Sound doctrines. Inihiwalay natin ang sarili natin. Kaya tayo handang-handa sa gawang mabuti. At dito, sa isang salita, what we believe comes from the Word of God. Paano tayo magniniwala kung walang aral? Paano tayo maniniwala o magtitiwala kung walang salita ng Panginoon? Kaya tayo umaakto, nagsusuot ng pandigmang kasuutan, nakatanggap kasi tayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Wala po dyan, pero may binuksan po, meron po akong gustong buksan. In 2 Corinthians chapter 5, ito po ay sinasabi ni Apostle Paul, tatapos na po ako dito, ito ay sinasabi ni Apostle Paul sa kanyang sarili at even doon sa mga kasama niya na naglilingkod. In 2 Corinthians chapter 5, hindi ko po nailagay diyan kapatid, babasahin ko na lang po ha. Pakinggan niyo po mabuti. 2 Corinthians chapter 5, nabuksan ko lang po. Verse 9 and 10, application sa atin bilang isang tagapaglingkod sa iglesia. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan. Sabi niyo po, pinagsisikapan. Agresibo kami sa ganito. Ano kaya yon? Amin pinagsisikapang maging sa tahanan man, ito yung lugar na ito. Ngayon, nakatira ako dito sa katawang ito, kasi ang context ito, yung iiwan nila yung katawang panlupa. Gusto nilang iwan ito, nakatingin sila sa mga bagay sa walang hanggan. Ang context po nito. At ang sabi niya, o di naman, sa tahanang ito, o di naman sa panahong ito, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Yung marapat kaming gamitin na may-ari sa Panginoon. At nahanda kami sa mabuting gawa. Kasi sa mga nauna, pinakabanal, ibig sabihin, ikapupuri, sisidlang ikapupuri tayo. Si Paul naging sisidlang ikapupuri, kaya siya yung paglilingkod niya, lalo niya pang hinangad sa buhay niya na magbigay kaluguran sa Panginoon. Makinig kayo mabuti. Ito, mahalaga po ito. Marami tayong hinahanap na kaluguran sa ating buhay. Diba? Misa pag gusto mong kumain ng ganun, diba, nakakain mo naman, diba? Pag may pera ka, diba? Pero yun ay pansamantala. Di po ba? Ano sinasabi ni Apostle Paul dito? Mabigyan ng lahat ng kaluguran, lahat ng aming gagawin. Kasi yun po yung perfect. Verse 10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, mabuti o masama. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid ko. Kung tayo ay hindi pa tayo nagagamit mightily ni Lord, may problema. Alam niyo ang problema, nakikinig tayo sa maling doktrina. Mag-stick tayo sa salita ng Panginoon. Para pagharap natin sa Panginoon, tiyak ang buhay natin kagamit-gamit. Dito pa lamang sa lupa, kagamit-gamit ka. No chance ang mundo na gamitin ka. Why? Iniiwas mo kasi ang sarili mo.
Ano sabi ng James? Di ba sabi ng James, submit yourselves unto God and resist the devil and he will flee from you. Magpasakop ka sa Diyos. Humarap tayong subok sa Diyos. Lagi-lagi salita ng Panginoon. Ito po ba Panginoon? Magtanong ka, ito po ba Panginoon? Hindi ko maintindihan eh. Humarap ka sa Kanya. Ipapaliwanag ng Panginoon sa iyo. Personal po. Ang Diyos ay persona. Gusto niya personal kang lumapit sa Kanya. Kaya nga mangyayari, nagre-resist ka kay David. Bakit? Nagpapasakop ka sa Panginoon sa Kanyang salita. At one day, tatantanan ka na niya. Pero gagawa pa ng paraan niya, paano ka mabihag? Masila. Pero hindi na siya uubra. Sa umpisa pa lamang, talo na siya, tuloy-tuloy na yon. Amen po ba? Bakit? Ikaw po at ako ay tunay na kawal ni Kristo na bilang mandirigma ng salita ng Panginoon upang ang kanyang kaharian ay mapanatili at mapalakas ang puwersa. Ikaw yon at ako. To God be the glory.